Sunod, mga kababayan. Dito tayo. Ano tong sunod, Ken? Ito, Armed Forces of the Philippines. Dito, kita, speaking of Sara Duterte, dito tayo kay Digong. Mga kababayan, ang Armed Forces of the Philippines or military, nakakuha ng 252 ghost project mula 2016. Ito, mga kababayan, pakita ko sa inyo. Kung ang sabi nila, ang kanila daw Tatay Digong, mabait, may build, na pangarap para sa Pilipinas. At tinatawag pang golden era of infrastructure. Pero mga kababayan, ito po, ang Armed Forces at ang PNP, mga kababayan, nag-imbestiga ng solo, mga kababayan. So ano ang nakalap na impormasyon ng PNP at ng EFP, mga kababayan? Ito po, 252 ghost project na tuklasan ng military at ng PNP inspection. Ininspeksyon ng military at ng PNP ang project sa buong Pilipinas na kung saan natuklasan nila noong 2016 onward 252 ghost project. Not only small, mega project yan. Ngayon mga kababayan, sabihin ninyo sa akin nagsisinungaling ang PNP at ang AFP. Basahin ko. Ito po ay mula sa Brigada News FM Manila. Ito po, basahin natin. 252 ghost project na tuklasan ng military at ng PNP inspection. Umabot na sa 252 ghost project ang natukoy ng Armed Forces of the Philippines mula sa mga isinagawang inspeksyon sa buong Pilipinas. Ayon kay EFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang mga proyektong ito ay mula 2016 onward. Kita ninyo? Mula 2016 onward. Ano ang masasabi nyo ngayon yung DDS? Sabihin niyo kinakampihan na naman. Kinakampihan na naman ng Armed Forces of the Philippines. Si BBM, kinakalaban na naman si Sara. Hindi magsisinungaling ang military. Ang military may sarili sila na mandato. Ang PNP may sarili sila na mandato. So, natuklasan ng PNP at military na mayroong 252 mega ghost project 2016 onward. Ayon sa spokesperson, ang proyektong ito ay mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Bahagi ito ng malawakang pagsusuri ng EFP at PNP sa kabuuhang 30,000 project sa buong Pilipinas. Sa naturang bilang na 10,000 proyekto na ang ininspeksyon ng EFP habang nagpapatuloy ang pag-ikot para matapos ang natitirang 20,000. Take note mga kababayan, 10,000 project pa lang sa loob ng 30,000 kaproyekto sa buong Pilipinas. 10,000 project pa lang, nakatuklas na sila ng 252 ghost project sa 10,000 project. So, meron pang natitirang 20,000. Ito pa, mga kababayan. Ito ang sunod. Naturang bilang 10,000 proyekto na ang ininspeksyon ng military habang patuloy pa ang pag-ikot para matapos ang natirang 20,000. Kalat aniya sa iba't ibang rehiyon ang mga proyektong ito dahil nationwide ang deployment ng military at sabay-sabay ang kanilang inspeksyon sa iba't ibang lugar. Tiniyak ng military na agad nilang isumite ang kumpletong ulat sa ICI upang mapabilis ang investigasyon at mapanagot ang sinumang responsible sa mga ghost project. Mula 2016 onward. Diba? Yun, mga kababayan. Kita ninyo? Ngayon, sasabihin ninyo, hindi totoo? Sabi mismo yan ng spokesperson ng EFP na si Padilla.
ang natuklasan nila ay 252 ghost project na mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Sa loob lamang ng 10,000 project. So ang kabuuhang proyekto ng buong Pilipinas ay 30,000 project yan. Mula kay Digong. Mula kay Digong yan. 2016. So anong mangyayari yan ngayon? Sasabihin na naman ng DDS, hindi kay Digong yan. Hindi kay Digong yan. Potang ina. Tanungin ko kayo, saan natin makita na may proyekto si Digong? Sa build na pinagmayabang niya. Magbigay kayo ng isang proyekto ni Digong sa build na napakinabangan ng tao. Mga DDS, magsilabasan kayo. Magbigay kayo ng isang proyekto ni Digong na napakinabangan ng tao. Wala. 'Di ba? Wala. Magbigay kayo ng proyekto ni Digong, isa lang sa build na napakinabangan ng tao. Di ba? Wala. Wala talagang proyekto na napakinabangan ng tao. Ultimo DDS, pag tinanong mo niyan, ang ilalabas nila, Davao. Ang usapin dito, build. Hindi local government build. Di ba? Yan ang tandaan ninyo, mga kababayan. Pinagmayabang ninyo ang golden era of infrastructure sa panahon ni Duterte. Ngayon, tinanong natin ang mga DDS, magbigay kayo ng isang proyekto ni Duterte na napakinabangan ng tao. Dolomite. Sige, Dolomite. Napakinabangan. Ginawang pasyalan ng Maynila. Kumusta ang Cebu? Kumusta ang Cebu? Di ba? Ruel Costillo, maraming salamat po sir sa yung 6 Australian dollar super sticker. Thank you so much. Ayan mga kababayan, Dolomite. 38 million price. Napakinabangan ng Maynila. Pero ano nangyari sa Cebu? Di ba? Pabahay ni Duterte. Punta ka ng bandang Tanay, Taytay, Antipolo, Binangunan, Rizal. May mga pabahay siya dyan. Tignan nyo, puro lang bubong, walang bintana, walang pinto. Bubong lang, haligi. May lababo, butas, wala pang lababong nilagay. Porma lang. May bintana, abang, pero walang bintanang nilagay. May pinto, abang, pero walang kahoy na pinto nilagay. Kita nyo? Walang proyekto si Digong na napakinabangan ng tao. Kasi kadalasan sa mga proyekto ni Digong, pag may crack ang kalsada sa airport, sinimento, project na niya. Pag may crack ang tulay sa San Juanico, ni-repair niya, project na niya. Ganyan, ganyan. Buti pa nga si Pinoy, merong toilet na dikit-dikit ang onidoro Di ba? Buti pa si Pinoy, may nakikita kang project na mga inidoro, dikit-dikit, at least nagagamit. Di ba? Kay Digong. Bukod dyan mga kababayan, sa sinasabi nila na build daw ni Digong, pag may ipakita ako ngayon dito, mga kababayan, baka magulantang sila dito. Ito. Tignan nyo, mga kababayan, mayroon naman project si Digong na napakinabangan. Yung ilong ni Wake and Bake, yung pagpatangos ng ilong. Ito, panoorin ninyo, ganito ang administrasyon ni Duterte. Hindi masisilip ng Armed Forces of the Philippines ang 252 Ghost Project kung maayos lang. Biruin nyo kung gaano ka-advance ang isip ni Digong. Wala pang release, wala pang mapalagyan ng release, nakabili na ng tren.
Lumabas sa pagdinig sa Kamara na ang mga biniling bago ng gobyerno noong 2017 para sa LRT-1 Cavite Extension ay may tagas. Pinuna rin ang mga mababatas kung bakit bumili na ng mga bagon kahit hindi pa tapos ang mga riles. Bili ho ang gobyerno noong 2017, pero nung dumating ko dito ay hindi ho natin nagagamit sapagkat ang 80 na dumating sa ating bansa ay may water leak. So sa pagpasok ng Marcos administration, Mr. Chair, nag-decide po tayo na huwag magbayad. Pero po na ng mga mababatas, bakit bumili na ng mga bagon? Kahit hindi pa tapos ang mga riles. About this. So may mga bagon na nga, pero wala pang paggagamitan. Oh. That is why I've been asking, bakit nag-procure ng 99 point something %? Wala pang paggagamitan. Oh. Lumabas Kita sa nyo? pagdinig sa Kita nyo, panahon ni Digong, kung gaano kabobo yan? Bumili ng mga bagon, bumili ng mga tren. Tapos, ang biniling tren, ganito ang presyo, pero sira. Tapos, bakit ka bumili ng tren na wala namang riles? Saan mo patakbuhin yung tren? Sige nga, kaya si PBBM naunsam hindi binayaran. Bakit mo babayaran? Bumili ka ng tren, puro may tagas, pero ang mahal ng presyo, tapos saan mo ilagay yan na wala namang riles? Saan mo gagamitin yung tren? Di ba? Kaya sabi ng Marcos administration, hindi namin to babayaran. Bakit? Saan mo ilalagay yung tren na wala namang riles? At bumili ka ng tren, puro sira. Kita nyo? Bumili ng bagon, atat na bumili. 90% pa ha? 90%. So sa 1,000 bagon, so 90%, sa 1,000, 900 ka bagon ang binili. Pero ang tanong ngayon, saan mo padadaanin? Wala namang riles. Wala din namang project na may tren na itatayo na riles. Saan mo itatambak yung mga tren? Ayun, kita nyo yung sa shooting ni Coco Martin? Andun, pinagsushootingan na lang yung mga tren. Ang dami doon, tambak-tambak yung mga tren. Kinakalawang na. Kita ninyo? Ganyan ang administrasyong Marcos. Nasubrahan sa advance. Bumili ng napakaraming tren na wala namang riles. Tapos, ang nakalagay, brand new, pero yung tren, puro sira. Kita ninyo? Kaya ang Marcos administration, hindi na nagbabayad. Hindi binayaran, hindi ni-refund. Bakit? Bakit ka magbabayad na sira ang tren? At paano mo gagamitin yung tren na wala namang riles? Saan mo padadaanin yan? Di ba? Lumabas sa pagdinig sa Kamara na ang mga biniling bago ng gobyerno noong 2017 para sa LRT-1 Cavite Extension ay may tagas. Pinuna rin ang mga mababatas kung bakit bumili na ng mga bagon kahit hindi pa tapos ang mga riles. Bili ho ang gobyerno noong 2017, pero nung dumating ko dito ay hindi ho natin nagagamit sapagkat ang 80 na dumating sa ating bansa ay may water leak. So sa pagpasok ng Marcos administration, Mr. Chair, nag-decide po tayo na huwag magbayad. Pero po na ng mga mababatas, bakit bumili na ng mga bagon? Kahit hindi pa tapos ang mga riles. About this. So may mga bagon na nga, pero wala pang paggagamitan. That is why I've been asking, bakit nag-procure ng 99 point something %? Wala pang paggagamitan. Di ba? Kita ninyo? Yan, isa yan sa nasilip ng Armed Forces of the Philippines. May proyekto ang gobyerno, pero hindi nagagamit. Di ba? Kita ninyo? Yan, mga kababayan. Ngayon ninyo sabihin mga DDS, advance talaga si Tatay Digong. Bakit? Biruin mo, bumili ng tren, walang release. Tika, kita mo, huwag kayong tumawa. Huwag kayong tumawa. Mga kababayan, grabe, napaka-advance si Tatay Digong. Yay! Tatay Digong! Tatay Digong! Bakit po? Bakit po? Ano pong nangyari? Advance po siya. Bakit? Bumili ng tren. Pero walang release. Saan mo pa tatakbuhin sa dagat? Ano yung tren mo? Submarine? Putragis na yan.
Tignan natin kung magkano ang presyo. Magkano ang presyo sa tren na binili ng Duterte administration noong 2017? Ito, mga kababayan. Kita ninyo? $1.45 billion. 1.45 billion dollars. Kita ninyo? Kung magkano? 1.45 billion dollars. Ay, nako. Kaloka. Ayan ito. Mga kababayan, basahin ninyo. Train update. President Duterte signed tax. Reform bill. Nakalagay. Mga kababayan. Ay, iba pala to. Ayan. Department of Transportation, 12.1 billion. Supply contract with. Ayan. 35.26 billion. Phase 1. Kita ninyo mga kababayan? Ayan basahin ko lang Nagsabi, 80 of 120 trends brought in 2017 or vote in 2017 unusual due to water leak. Kita nyo sa 120 ka trend, 80 dyan puro may tagas. Kaya hindi nagagamit. Magkano nga ba ang halaga? Mga kababayan, ito. Cost of 6 billion. LRT1 pa lang yan. Cost of 6 billion. Sunod. Meron pa dito mga kababayan. LRT1 pa lang. Saan dito ang LRT2? Kasi actually, LRT2 to 6 billion mga kababayan ang nalugi. Dahil sa may tagas na LRT1 extension. Biruin mo, bumili ka ng 120 ka unit na tren. Tapos 80 dun, puro sira. Tapos ang halaga 6 billion. Nagtapon lang ng pera. Kaya ayaw ni PBBM bayaran. Kita ninyo? Grabe.